morning po sa ating lahat. Happy Sunday po. Magsitayo na nga po ang lahat para po makapag-start po tayo ng service. So, yun po. Kamusta po ang lahat? Kahapon po, Valentine's po, no? Nakapag-celebrate po ba ng Valentine's ang lahat? Yes. Masaya po ba yung naging Valentine's ng bawat isa sa atin? Minsan po, sa buhay po natin, ang dami po nating hinihiling. Dami po nating pinapanalangin. Marahil po kasi marami po tayong mga worries, ganyan po. Kaya po tayo humihiling sa Panginoon na, Panginoon, sana ganito, sana ganyan. Pero minsan, hindi naman talaga yung gusto natin, yung kailangan nating ipanalangin eh. Minsan, kailangan lang din natin ng peace. Peace na nagtatranscend ng lahat ng understanding, sabi nga sa Philippians 4:7, which guards our heart and mind. And with God, nafe-feel natin yung peace na yun eh. Peace lang ang meron tayo na kailangan nating panghawakan para mag-go on tayo sa life. Kasi ang hirap-hirap na ng buhay eh. Peace na siyang nagpapa-overflow ng ating love. Kaya po sa umaga po na ito, yung peace po na ibinibigay po sa atin ng Panginoon, gamitin nga po natin sa Kanya. Parating po natin kung ano po yung peace na nadarama po natin. Ikaw ay Diyos na sumasagot, tumidinig ng panalangin, bawat daing, bawat higpit ay iyong nababatid. Kami sa'yo ay lumalapit, kami sa'yo ay dumadaig. Tamhin itong pagsamo, tanggapin ang paglapit. Masagot, tumidinig ng panalangin, bawat daing, bawat higpit ay iyong nababatid. Kami sa'yo ay lumalapit, kami sa'yo ay dumadaig. Damhin itong pagsamo, tanggapin ang paglapit. Ikaw ay Diyos na mabuti at tapat. Ang mga pangako mo, O Diyos, sa amin ay sapat. At kung kami ay nanlilimlim at ang paligid ay kay dilim, kami ay dadalangin, kami ay dadaig sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Ikaw ay Diyos na sumasagot, tumidinig ng panalangin, bawat daing, bawat higpit ay iyong nababatid. Kami sa'yo ay lumalapit, kami sa'yo ay dumadaig.
harapin ang paglapit. Ikaw ay Diyos na mabuti at tapat. Ang mga pangako mo, O Diyos, sa amin ay sapat. At kung kami ay naninindi at ang paligid ay kay dilim, kami ay dadalangin, kami ay dadaig sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Ikaw ay Diyos. Ikaw ay Diyos na mabuti at tapat. Ang mga pangako mo, O Diyos, sa amin ay sapat. At kung kami ay nalilimdim at ang paligid ay kay dilim, kami ay dadalangin, kami ay dadaig sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Ikaw ay Diyos na mabuti at tapat. Ang mga pangako mo, O Diyos, sa amin ay sapat. At kung kami ay naninimdim at ang paligid ay kay dilim, kami ay dadalangin, kami ay dadaig sa Diyos na sumasagot ng Minsan pa, panalangin. ikaw ay Diyos. Ikaw ay Diyos na mabuti at tapat. Ang mga pangako mo, O Diyos, sa amin ay sapat. At kung kami ay naninindim at ang paligid ay kay dilim, kami ay dadalangin, kami ay dadaig sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Hallelujah. Hallelujah. Sa oras po na ito, Panginoon, tas nga po natin ating mga kamay, yung pong lahat na may kahilingan sa Diyos, na kung saan ang Diyos na sumasagot ng ating panalangin. Aming Ama, sa oras po na ito, kami po ay nagpapasalamat. Pagkat sinabi mo nga po, kung kami man po ay may kahilingan, kami po ay tumawag, at kayo po ay tutugon. Kung kami po, Panginoon, ay patuloy na nagtatanong, ikaw po, Panginoon, ang sasagot. At kung patuloy kami, Ama, na may hinahanap, matatagpuan po namin ito. Salamat, Ama, sa iyo pong mga pangako, O Diyos. Hallelujah. Na kung saan ang iyong pong pangako ay patuloy po naming sandigan at matibay. Hallelujah. Na amin pong sanggalang sa buhay po namin na ito. Maraming salamat, Ama, na ngayon palang tinutugon mo na ang aming pong mga panalangin. Hallelujah. Ito man po ay personal, pinansyal, maging ito man po ay relasyon, Ama, Lord, kagalingan. Salamat.
pagkat ikaw ang Diyos na kailanman di po kami binigo at patuloy na nakikinig, hallelujah, sa aming pong mga daing. Salamat, Ama, sa umaga po na ito. Hallelujah. Ngayon pa lang, damang-dama po namin ang iyong pong kalapitan at patuloy na pagtugon sa aming panalangin. Maraming salamat, Ama, sa iyo po ang papuri at dakilang pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Yung pong mas malakas na palakpak para po sa ating Diyos na siyang tumutugon sa panalangin. Amen. Hallelujah. Tayo na pong magpuri sa kanyang dakilang ngalan. Amen po ba? Hallelujah. Sabi po dun sa Psalms 117, hindi na siya mapupuri ng mga patay. Yung pong mga buhay ang magbibigay papuri sa ating Diyos. Amen? Sino po ba dito yung buhay na buhay? Sumigaw nga po ng hallelujah! Hallelujah! Glory! Hallelujah! Praise the Lord! Sabay-sabay mo lang mga kamay! Hallelujah! Halina't purihin ang Diyos. Pagpapala niya sa ating lubos-lubos. Makapangyarihan siya sa ating nagmamahal. Halina't siya ay hallelujah! Halina't purihin ang Diyos! Hallelujah! Halina't purihin ang Diyos. Pagpapala niya sa ating lubos-lubos. Makapangyarihan siya sa ating nagmamahal. Halina't siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin. Ikaw lamang ang hallelujah! Halina't purihin ang Diyos! Woo! Pagpapala niya sa ating lubos-lubos. Makapangyarihang Diyos! Hallelujah! Makapangyarihan siya sa ating nagmamahal. Halina't siya ay basa. Minsan mo! Halina't purihin ang Diyos! Halina't purihin ang Diyos. Pagpapala niya sa ating lubos-lubos. Makapangyarihan siya sa ating nagmamahal. Halina't siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatiin. Ikaw lamang, hallelujah! Halina't purihin ang Diyos! Halina! Halina't purihin, hallelujah! Halina't purihin ang Diyos! Halina't purihin ang Diyos! Halina't purihin ang Diyos! Hallelujah! Halina't purihin. Minsan mo, halina't purihin ang Diyos. Halina't purihin ang Diyos. Hallelujah! Woo! Halina't magpuri sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah! Halina at magpuri. Itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya ay umawi. Ipagdiwang ang paghahari ng Diyos.
ay umawi. Ipagdiwang ang paghari ng Diyos. Luluhod, luluhod ang sandaigdigan, ang mga langit at lupa. Si Jesus ay mamahayan, siya ang Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus ay uway sumuko, at mamabilang sa kanyang kaharian. Mamabilang sa kanyang kaharian. At mamabilang sa kanyang kaharian. At mamabilang sa kanyang kaharian. Hallelujah! Salamat o Diyos, pagkat naipilang sa iyong kaharian. Hallelujah! Glory! Hallelujah! Praise the Lord! Sino po dito yung kabilang sa kaharian ng Diyos? Sumigaw ng hallelujah! Amen! Kaya kapatid, tandaan mo na yung katabi mo. Dahil pagdating sa langit yan din ang makikita mo Amen? So may mga kabilang ka sa kaharian ng Diyos, kapatid. Amen! Isa pa nga pong malakas sa palakpak para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Glory, glory. Praise you, Lord. Hallelujah. So, yun po. Di ba po kahapon po Valentine's? Sa celebrate po natin ng Valentine's kahapon, nasabihan po ba natin yung mga mahal natin ng I love you? Yes po. Ang sarap pag sinasabi yung I love you, no? Sa mahal po natin. Either sa kapatid, sa nanay, tatay, sa anak, sa boyfriend, asawa, ganyan po. At ang sarap po na ma-feel kasi alam natin yung center nun, si God Nakakapagmahal tayo dahil si God yun nandito sa gitna ng puso natin Pero, nasabi na rin ba natin yun kay God na I love you? Yan po. Importante po yun na nasasabihan po natin yung Panginoon natin ng I love you. Kasi araw-araw po pinaparamdam niya po sa atin, kahit hindi po tayo karapat-dapat na mahal po niya tayo. Kaya po, atin pong pasalamatan at awitan ng Panginoon. Gamitin you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy am. I love you, I love you, I love you. I
bakit ba yung Valentine's Day once a year lang pinagdiriwang? Di ba kayo nagtataka? Pwede namang araw-araw. Amen? Amen po ba mga kapatid? Sino kayo nagturo sa atin na kailangan isang araw lang ipadamay mo yung pagmamahal mo sa mahal mo sa buhay? Di ba? Ang sabi ng Panginoon, isa lang, love one another. I'll share you something, ha? Sa Tagalog, ilan ang tenses natin? Past, present, future. Di ba? Umibig, umiibig, iibig. Ha? Pero sa salitang Grego, yung pinaggalingan ng love one another, merong pang isang klaseng tense na ginamit. Alam niyo kung ano? Ang tawag nila sa English, progressive. Anong ibig sabihin ng progressive? Patuloy kitang mamahalin. Salamat po sa malalamyan yung palakpak. Gusto ko pong maintindihan natin ang bigat noon. Tingin mo katabi mo. Gaganyan-ganyan yan, nakapustura yan, pero malala yan eh. Yan. Pero ito yung katabi mong yan, kahit ganyan, patuloy na minamahal ng Diyos. Kaya lang, ang sabi ng Panginoon, eto, makinig kayo mabuti, love one another. Amen? Tingin mo katabi mo uli. Tingin mo katabi mo. Baga sa akin tumingin sa katabi mo. Di ba nakangiti? Kahit na kuminsan ngiting aso, ngiting pusa, anong ibig sabihin nun? Di mo naman alam pinagdadaanan yan eh. Tama? Pero nandito pa rin. Amen? Kahit ganyan yan, mahal ng Diyos. Amen? Anong dapat natin gawin pag sinabing love one another? Tingnan mo katabi mo. Hawakan mo kamay, sige lang. Sabi mo sa kanya, kapatid, di kita huhusgahan. Yun ang ibig sabihin ng love one another. Amen? May natututunan po ba kayo? Amen? Kaya sana wag tayong umayon sa gawi ng mundo. My goodness, once a year lang, pinagdiriwang, no? Ang araw ng pag-ibig, hindi ba pwedeng araw-araw? Anong sabi ng salita ng Diyos? Tingnan mo taliwas. Yung ginagawa ng mundo sa sinasabi ng Diyos. Ang sinasabi ng Diyos, patuloy tayong magmahalan. Hindi lang tuwing Valentine's Day. Amen? Kailangan yung Valentine's Day, araw-araw. Tingnan mo katabi mo, sabi mo sa kanya, aaraw-arawing kita. Amen? Amen? Taas nga natin, kamay natin, sabihin natin, I love you. I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. For the last time, and my heart will follow. And my heart will follow wholly after you. Come on, palakpakan mo ang Panginoon. Lakas mo pa. Yung palakpak na love one another na palakpak. Eh! Amen? Amen? Sige nga.
nga, batiin mo nga yung katabi mo, sabihin mo, I love you with the love of the Lord. Sabihin mo, mahal na mahal kita sa Panginoon. Sige nga. High five mo, yakapin mo. Amen. Sino po handa na makinig ng salita ng Diyos? Mag-ingay nga yung handa na, excited nang makinig ng salita ng Diyos ngayon. Amen po ba? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Yung excited na palakpak. Come on. Amen. Nung isang linggo, pinag-usapan po natin ay patungkol sa, ngayong taong ito, pinag-usapan natin ay higit pa 2026. Amen po ba? Natatandaan nyo yung mensahe natin nung isang linggo, higit pa sa relihiyon. Kung gusto mong maging kakaiba ang 2026 mo, dapat ang tingin mo sa relihiyon, hindi ba sa relihiyon, kundi relasyon. Yung pagpunta mo dito sa church, hindi ibig sabihin utang na loob ni Lord sa'yo. Kung hindi, ito ay galing sa puso mo. Amen po ba? Amen po ba, mga kapatid? Tanong niyo ako kung bakit. Kasi yung 6 na araw, binigay na sa'yo ni Lord. Tama? Pati ba naman yung isang natitira, ibibigay mo pa sa sarili mo? Bigay mo naman sa Kanya. Tingin mo katabi mo, sabi mo sa Kanya, nakikinig ka ba? Kaya ikaw at ako na nandito ngayon, ibig sabihin meron kang ganda points at pogi points kay Lord. Bakit? Nandito ka eh. Amen? Kaya palakpakan nyo nga yung mga sarili, meron tayong ganda points at pogi points kay Lord. Pero duduktungan po natin itong mensaheng ito na kung higit pa sa reliyon ang kailangan nating makita, hindi lang basta maramdaman, kung hindi makita sa ating buhay, pag-usapan natin ngayon, higit pa ang apoy ng Diyos ang kailangan madama, makita, at mamala sa ating buhay. Amen po ba? Sabi mo nga apoy. Anong ginagawa ng apoy? Ha? Mainit lang ba? Subukan mong idarang yung kamay mo kung hindi ka paso. Hindi lang mainit yun. Okay? Susunugin ka nun. Amen po ba? Hindi lang ito nagbibigay ng warmth o kaya yung galing ka sa lamig, kailangan mong magpainit. Amen po ba? Kung hindi mga kapatid, ito ay susunugin ka eh pag sinabing apoy. Wala pa akong nakitang naapoyan na hindi nasunog. Kayo ba? Ganon? Meron yung digital, yung galing sa... Nakakita ka ng fireplace, umaapoy pero parang litrato lang. Peke lang. Kasi tingnan nyo mabuti mga kapatid, hindi lahat ng maingay may apoy. Amen? Lalo na sa panahon natin ngayon. Kapag maingay isang bagay, doon pumupunta. Bakit? Uso eh. Amen? Hindi lahat ng tahimik ay patay. Amen? Tingin mo katabi mo. Kahit tatahi-tahimik yan, no, buhay yan. Amen? Gusto mo malaman kung bakit buhay? Hipuin mo yung batok. Hipuin mo lang yung batok para malaman natin kung naligo. O ano, malamig, mainit. Malamig? Ay, hindi naligo yan. Nabubuhay tayo sa panahon na ang emosyon ay akala natin anointing. Kapag naiiyak ka, no, dahil sa kantahan, naiiyak ka dahil sa narinig mong salita ng Diyos, anointing na daw yun. No? Nakakatangay yung salita ng Diyos. Kuminsan, sa lakas ng tugtugan, di ba? Kanyang malakas ang tugtugan. Amen po ba mga kapatid? Sino nag-enjoy ng praise and worship? Salamat po sa tatatlong nag-enjoy ng praise and worship. Palakpak nga ng malakas. May suggestion lang ako sa mga nagsasayaw, no? Gamitin nyo itong buong stage. Bakit? Hindi ko makita yung mga nagkakakanta eh. Kaya ang laki-laki ng stage, kumalat tayo doon. Amen po ba? Para mas hindi mo matabig yung katabi mo. Amen? Pero kung minsan mga kapatid, yung lakas, yung volume, yung ingay, akala natin kapangyarihan. Bakit malakas eh? Pero yun nga ba talaga ang ibig sabihin ng kapangyarihan? Sino dito kung minsan kinikilabutan? Tingin mo katabi mo,
Tingnan mo katabi mo. Tingnan mo katabi mo, huwag kang sa akin tumingin sa katabi mo. Hawakan mo yung kamay, sige na. Sabihin mo sa katabi mo, ay baka naman natatai ka lang. Di po ba kung minsan kinikilabutan tayo, Holy Spirit na daw yun. Yung ba talaga Holy Spirit? Amen po ba? Kinilabutan ka, revival na? Ay, hindi ganoon mga kapatid. Ang tunay na revival, makinig kayo mabuti sa akin ha, ang tunay na kapangyarihan, ang tunay na apoy, ito ibig sabihin, binabago buhay mo. At kapag ang salita ng Diyos hindi kayang baguhin ang buhay mo, peke ang salita ng Diyos o ikaw? Salita ng Diyos o ikaw? Sagot. Sabihin mo katabi mo, hindi ako. Amen? Ang tagal-tagal mo nang uma-attend sa simbahan. Tingnan mo katabi mo uli. Sabihin mo sa kanya, bakit ganyan ka pa rin? Alam mo naman, yung cell group ang magpapalago sa'yo. Amen? Yung pag-attend ng simbahan ang magpapalago sa'yo. Yung pag-attend ng mga training ang magpapalago sa'yo. Bakit hindi kita makita-kita? Amen? Tapos gusto mong maging higit pa yung 2026, eto sa'yo, higit pa ang problema mo ngayon 2026. Bakit? Hindi mo kayang magbago eh. Ayaw mong magbago, pinipilit mo yung sarili mo. Ang gusto mong magbago si Lord, hindi ikaw. Amen? Sino pong tinatamaan sa mensaheng ito? Amen? Ang apoy ng Diyos ay hindi ipinapaliwanag ng ingay o hindi nakikita sa ingay. No? Ang apoy ng Diyos sa ating buhay ay nakikita kapag tayo ay binabago ng salita ng Diyos. Ngayong umagang ito, tatanungin kita, gusto mo ba na maging higit pa ngayong 2026 ang apoy ng Diyos sa buhay mo? Amen. Okay? Hindi ito uso lang, hindi ito performance lang. Amen? Hindi ito drama. Amen? Kundi mga kapatid, kapag binago ng Diyos ang buhay mo, ay iba yun. At iyon ang gustong ibigay sa iyo ng Panginoon ngayong 2026. 3 verse lang ang pag-uusapan natin ngayon. Kamukha nung 1 linggo, 3 verse lang din. At magsimula tayo, mga kapatid. Ang sabi dito sa 1 Kings chapter 18, verse 37, ang sabi dito, Panginoon, sagutin mo nga ako para ang mga tao ay malaman na ikaw ang tunay na Diyos. Bakit? Ano ang nangyari kay Elijah? Kasi nung araw, nahahawa sila sa kilos ng mundo sa paligid nila. Amen po ba? Nagigets niyo po ba? Yung kung anong uso, pati sila napapauso. Amen? Natatandaan nyo nung araw, na uso yung mga hapit na pantalon. Diba? Ngayon, uso naman yung pagkalalapad ng pantalon, yung pwede mong pangwalis sa kalye. Amen po ba? No? Nung araw mga kapatid, yung damit, yung pangtaas hanggang dito. No? Ngayon hanggang dyan. Kita puso day. Amen po ba? Nagigets po ba? Uso kasi. Pero mga kapatid, ang nangyayari, nahahawa sila sa mga karatig bansa ng Israel. At dahil sa nahahawa sila, pati Diyos nila naiiba. Hello? Amen po ba? Pati Diyos, iba yung pinupuntahan. Kaya ang sabi ni Elijah, Panginoon, sagutin mo nga kami, sagutin mo nga ako, para naman malaman ng iyong mga tao ng Israelitas na ikaw talaga ang tunay na Diyos. Amen? Nagigets po ba yung ating binabasa ngayong umagang ito? Tapos ito nangyari, verse 36, no? At the time of sacrifice, the prophet Elijah stepped forward and prayed. Nanalangin. Ang panalangin niya, Lord, the God of Abraham, Isaac, and Israel. Bakit naiba? Di ba, dati, narinig natin, God of Abraham, Isaac, and anong Marcos? Isaac and Jacob. Bakit naging Israel? Sapagkat si Jacob, mga kapatid, ang nagparami ng lahi ng Israel. Di ba nasa kanya yung pangako? Amen? Ito yung pangako,
kay Moses, kay Abraham na hindi niya nakita. Gets niyo po ba? Hindi niya nakita yung apo niya eh. Hindi niya nakita si Jacob na naging Israel. Pero ito yung propesiya, ito yung sinabi ng Panginoon sa kanya. Ano yung sinabi ng Panginoon sa kanya? Bilang baliktanaw, anak, Abraham, tumingala ka sa langit. Kung ganong karaming bituin ang nakikita mo, ganyan ang magiging lahi mo. O anak, tumingin ka sa lupa. Anong nakikita mo? Buhangin po. Kung ganong karaming buhangin na nakikita mo, ganyan karami ang magiging lahi mo. Kanino nangyari? Kay Jacob. Kaya siya ang tinawag na Israel. Maliwanag po ba? Clear? Amen. So ituloy natin. Let it be known today that you are God in Israel and that I am your servant and have done all things at your command. So ayun, verse 37, binasa natin kanina. Panginoon, sagutin mo nga yung panalangin ko. Tapos eto, makinig kayo mabuti, verse 38. Then the fire of the Lord fell and burned up the sacrifice. Bakit? Nanalangin. The wood, the stones, and the soil, and also licked up the water, pati yung tubig. Na, ano nangyari? Kumulo dahil tinamaan ng apoy ng Diyos. Amen? Nagigets niyo po ba? Nagigets niyo po ba mga kapatid? Amen po ba? And when the people saw this, anong sabi ng buong Israel? Nagpatira pa. Prostate fall. Hindi yung prostate na sakit ng lalaki ha. Okay? Nagpatira pa. Itong ibig sabihin. The Lord, He is God. The Lord, He is God. Paulit-ulit. Ibig sabihin, pag inulit-ulit ang mga sinasabi sa salita ng Diyos, there is that sense of urgency. Nagmamadali. At sinasabing, oo, totoo nga ang Diyos. Oo, totoo nga ang Diyos. Gets? Get the picture? Nakita niyo yung picture? Pero, bakit dumating ang apoy ng Panginoon? Isa, inayos muna ni Elijah ang altar. Meron munang altar. Amen? Tanong, ikaw ba may altar? Kung saan doon pumupunta ang apoy ng Diyos? Kaya siguro hirap na hirap tayong magbago. Kaya siguro panay negatibo yung ating nasa isip. Okay? Dahil wala tayong altar. Amen? Ikaw ba may altar ka sa iyong buhay? Sa ating bahay, meron ako napasok ng mga bahay, may altar. Nakaganyan pa nga yun. Tapos may sombrero pa. Hindi naman gumagalaw. Amen? Meron nga ako nakita, grabe, ang alikabok eh. Ganun ba yung altar? I'm not talking about that. I'm talking about your altar. No? Ano yung altar mo? Yung pakikipagtalamitan mo, yung regular na pinupuntahan mo at kinakausap mo ang Diyos. Meron ka ba noon? Magiging higit pa yung 2026 mo kung meron ka noon. Anong nangyari? Wasak-wasak yung altar eh. Bakit? Pinabayaan. Amen? Pinabayaan ng mga tao. Kaya anong ginawa ni Elijah na nakita niya? Inayos muna, ni-repair, ni-restore. Bakit? It was neglected. Tingnan mo katabi mo, sabihin mo, pinabayaan. Ano ibig sabihin pinabayaan? Dinedma. Amen? Kaya pala hindi dating ang apoy sa bayang Israel, dinedma si Lord. Amen? Tingnan mo katabi mo. Tingnan mo katabi mo. Sige na, sabi mo, yung sermon ni Pastor para sa'yo, makinig ka mabuti. At ang Panginoon, ito, hindi nagpakita ng mirakulo. Okay? Hindi minadali. Bakit? Walang altar eh. Amen? Sino po nag-send na dito ng email? Tapos bumalik sa'yo. Ano ibig sabihin? Mali yung address mo. Okay? Sino nagpadala sa inyo nung araw, yung nakakatanggap pa ng sulat? Return to sender. Bakit? Mali yung address mo. Bakit? Wala eh. Walang ganong address. Ang tanong, ikaw ba meron kang address kung saan ipapadala ng Lord yung pagpapala niya sa'yo? Meron ba? Eh bakit baon ka sa utang? Amen? Palagay ko, meron lang isang problema. Wala ka talagang address. Wala kang altar ay. Amen po ba?
Napakasimple ng susi ng Panginoon para sa pagpapala at para sa maayos na buhay. Amen? Tingnan mo katabi mo, sabi mo sa kanya, sumunod ka naman. Ano ibig sabihin? Ito, yung apoy ng Diyos, makinig ka mabuti ha, ang tinitignan nito, yung pagiging surrender mo. Sumusuko ka ba sa Panginoon? Ang ibig sabihin, nagpapailalim ka ba sa Kanyang kapangyarihan sa iyong buhay, sa Kanyang pagiging Diyos sa iyong buhay? Kung hindi, mga kapatid, kung kapraso lang, hindi ganun ang pagsunod eh. Ang pagsunod, all the way. Amen? At ang pagpapala, kapag all the way ka, unlimited yon. Amen? Ang problema, hindi Diyos ang nagpatigil magpadala ng apoy. Anong nagpatigil? Sira yung altar. Gets niyo po ba mga kapatid? Sino po nakakaunawa ng aking sinasabi sa amen? Bakit? Kasi yung fire, yung apoy ng Diyos, attracted ito, nabibighani ito kapag surrender ang buhay mo. Amen? Kung walang surrender sa buhay mo, ay hindi ka papansinin. Amen? Sinong mas papansinin mo? Yung anak mong pasaway o yung anak mong pasunod? Pasaway? Ba? No? Ako pag nakakita ko ng mga pasaway dito, nagtatangs na ako, sikarabasandar. Bakit? Alam ko may gagawing kalokohan na naman yun eh. Pero kapag nakita ko mga kapatid, yung talagang mga reliable, napapangiti ako. Bakit? Alam ko, maasahan ko yung taong yun. Tingin mo katabi mo, sabi mo sa kanya, sana ikaw yun. Amen? Dami niyong yan. Imagine kung lahat kayo pasaway, palagay ko mamamatay ako agad. Amen? Tingnan mo katabi mo, ngayon 2026, sabi mo sa kanya, magbago ka na. Kung gusto mo, higit pa. Amen? No shortcuts. Bakit? Gusto natin ng pagpapala, ayaw mo namang humingi ng tawad. Amen? Gusto mo namang maliwanag na direksyon sa iyong buhay, ayaw mo namang sumunod. Amen? Gusto mong marangyang buhay, gusto mong umaangat ang buhay mo, ayaw mo namang magsakripisyo. Panay ka, pengen naman ako niyan. Amen? Hindi sisindihan ni Lord ang apoy sa buhay mo kapag ang altar mo ay wala. Amen? Kailangan meron tayong altar. At ngayon, 2026, simulan na natin yung altar natin, mga kapatid. Amen? Ang apoy ng Diyos, ito yung response niya. Okay? Ito yung sagot niya, mga kapatid. Hindi po dahil ikaw ay gumagawa nito o gumagawa niyan. Si Elijah, anong ginawa niya? Hindi siya nagsisisigaw doon. Lord, pansinin mo kami. Hindi ganun eh. Anong ginawa niya? He didn't even dance. Hindi siya nagsasayaw doon. Okay? Anong ginawa niya? Simple. Hindi niya hinipe yung crowd. Oy, magsipalak pa kayo. Oy, sundin niyo. Hindi, walang ganun eh. Anong ginawa niya? He just prayed. Amen? Kasi si Elijah may altar. Just pray the simple prayer. Lord, ipakita mo nga, sagutin mo nga ang aking panalangin para malaman ng buong mamamayan mo, ng buong Israel, ikaw ang tunay na Diyos, hindi yung mga nahahawahan lang yan. Woo! Amen? Anong nangyari? The fire fell. Pati yung tubig kumulo. Ang hinihintay lang pala, surrender. Amen? Ang hinihintay lang pala, obedience. Why? Kasi yung revival, hindi human effort yun. Amen? Ito ang responde ng langit dahil sumusuko ka kay Lord. Ano ibig sabihin ng suko? Lord, wala talaga ako magagawa sa buhay ko kung wala ka. That's surrender. Yun ang inaapoyan ni Lord. Yun ang mga salita na mapapansin ka ng langit. Gusto mo bang papansin ng langit ngayon 2026?
Gusto mo bang mapansin ng langit ngayong 2026? Tayo mo yung altar mo. Walang ibang solusyon. Wala akong makitang ibang paraan. Amen? Na meron ka talagang panahon, araw-araw, nakikipag-usap ka sa Diyos. Amen? Tingnan mo mga kapatid, hahamunin kita. No? Mag-iiba yung buhay mo. Sinusunod niyo ba yung hard talk but real? Sino sumusunod doon? Sino sumusunod doon? Sundin niyo yun mga kapatid. Okay? Bakit? Produkto yon ng altar. Dati wala ako noon eh. Amen? Na hindi ko sinishare. Bakit? Kasi alam ko para sa akin lang. Hindi pala. Sabi ng Lord, share mo para malaman din ng iba. Bakit? Gusto ko malaman ninyo na kailangan tayo, ikaw at ako, may mga sari-sariling altar. Amen? At nung umapoy, hindi dumating yung apoy para ano? Para palabas lamang sa Israel. Hindi. Dumating yung apoy, ano nangyari? Ay, siya pala talaga ang tunay na Diyos. Amen? Amen po ba mga kapatid? Yung mga pagpapalang dumadating sa ating buhay, ay, siya nga pala ang tunay na Diyos. Yung mga pinagaling dito sa sakit, ay, siya nga pala ang tunay na Diyos. Yung mga nagtinong buhay, ay, siya nga pala ang tunay na Diyos. Yung apoy ng Diyos, ang purpose nun, ibalik ka sa kanyang presensya. Kasi masyado ka nang malayo. Amen? Ako na-appreciate ko yung gumigising ng maaga, alas 5, alas 6 ng umaga, para manalangin lang. Whew, that is something. Amen po ba? Ilan taon nyo nang ginagawa yon? Ha? 4 years. You know what that is? Altar. Sana napapakinggan nyo yung mga testimony ng umaattend doon. At sana mga kapatid, sumali ka na rin para maging bago naman ang iyong 2026. Hindi lang bagong taon, pero bagong ikaw. Amen po ba? So, lumang tipan yon. Ngayon naman, punta tayo sa bagong tipan. Amen po ba? Handa na ba kayo? Ito naman sa Acts chapter 2, nung dumating ang Banal na Espiritu. When the day of Pentecost came, Pente means 50. After 50 days, dumating ang Banal na Espiritu. They saw what seemed to be tongues of fire. Nagkaroon ng parang dila ng apoy sa kanilang mga ulo. Amen po ba? Ano nangyari? When the day of Pentecost came, they were all together. Nasaan daw? Nasa isang lugar. Say it with me, isang lugar lang. Ano nangyari? Suddenly, a sound like a blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Ano nangyari? Grabe, binisita sila ng Diyos. Bakit? They were praying. Bakit? May altar. Amen? Amen? They saw what seemed to be tongues of fire that separated and come to rest on each of them. Okay? Nagparamdam ang Banal na Espiritu. Amen po ba? All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak other tongues as the Spirit enabled them. Anong nangyari sa Acts chapter 2? Pentecost didn't happen, hindi nangyari yung Pentecost kung magulo. Hello? Kung may kaguluhan, hindi mangyayari yung Pentecost eh. Bakit? Ang sabi dito, they were in unity. Sabihin mo nga, magkaisa. Bakit? Nananalangin magkakasama. Ano pa? Ito nga, panalangin. Pangatlo, nag-aantay kung anong direksyon ang susunod nila galing sa Panginoon. At hindi lang yon, sumunod. Amen? Anong nangyari? Si Peter nag-preach one time, ilan na naligtas? 3,000. Amen? Yun ang resulta ng ng apoy. Sabihin mo nga, apoy. So, tanong, minanufacture ba nila? Ipinilit ba nila yung apoy? Hindi. Mga kapatid, they did not manufacture the fire. Anong meron? Anong nangyari? Pumosisyon sila kung saan sila maaapuyan. Woo! Ay, walang nakagets no, no? Gets nyo yun? Tanong, nakaposisyon ka ba kung saan ka maaapuyan? Amen?
Sana nga, nakaposisyon tayo kasi nahalata yun eh. Kapag nakaposisyon ka, nagbabago ang iyong buhay. Hindi makakaila. May binabago si Lord sa iyo. So anong nangyari? Kaya bumaba ang banal na spirito, may unity, prayer, waiting, and obedient, nagsisisunod. Amen? At mga kapatid, hindi nila hinanap yung apoy. Na, ano nangyari? Winelcome lang nila eh. Bakit? Nakaposisyon eh. Amen? Kapag nakaposisyon ka ba, madali ka bang tumumba? Hindi, nakaposisyon ka ng tama eh. Amen po ba? Amen? Iyon ang gustong ibigay sa iyo ng Panginoon ngayon. Pananampalatayang hindi natutumba, kung hindi pananampalatayang nang tutumba. Sino may gusto nun? Sino may gusto nun? Altar! Kailangan may altar. Position yourself. Nagigets nyo kung bakit nakapaka-importante ng uunahin natin si Lord tuwing umaga? Amen. Bago mangyari ang lahat, alam ko, busy tayong lahat. No, tingnan nyo mga kapatid, Valentine's Day lang kahapon, yung iba sa atin wala ngayon. Amen? Oh, mga kabataan dito, tandaan nyo mabuti, mag-ingay mga kabataan. Ingatan yung underwear nyo ha. Baka pagdating ng Nobyembre, lumaki yung mga tiyan nyo. Gets nyo mga kapatid? Amen? O hindi lang yung mga kabataan, kayong mga matatanda. Amen? Wala nang pante. Nakabang, nakaposisyon. Gets nyo po ba mga kapatid? Si Lord ang kailangan makita yung altar mo. Kung hindi, sorry. Now, 2026 will just be another year for you. It's just another New Year's Eve. Another night like all the rest. Na, amen po ba? Ano na kaya nangyari kay Barry Manilow? Tagal ko nang hindi nakikita at naririnig yung tinig ni Barry Manilow. Kilala si Barry Manilow? Tatandaan nyo na talaga. Alright, here we go. Ang apoy, bumababa kapag ang puso ay suko sa Panginoon. Pangalawa, kapag ang altar natin ay meron at nirestore natin yung altar na sira. Bakit? Sa Israel, sira yung altar nila eh. Bakit? Neglected, pinabayaan, dinedba. Pangatlo, mga kapatid, obedience, yung pagsunod sa Kanya, non-negotiable yun. Amen? Kumbaga sa mathematics, yung magagaling sa math dito, ang tawag doon, given. Hindi pwedeng wala. Tanungin kita. Okay? Kailan mo huling inayos yung altar mo? Ikaw lang makakasagot nun. When was the last time, kailan yung huling kinonfront ka ng Diyos dyan sa kasalanan mo? Amen? At alam mong kasalanan kasi, hindi mo ma-justify eh. Sino po dito mga kapatid, alam mong kasalanan niya, justify mo pa. Amen? Ay, alam mo, Lord, ganito talaga ako. Kaya ka nga may Diyos eh. Gusto kanyang baguhin. Amen? Ayan, katigasan ng ulo na naman. When was the last time kinonfront ka ni Lord dyan sa kasalanan mong tangan-tangan? No? You know, the best description of kasalanan, iniiwi. Di ba? Kapag nag-iiwi ka ng bata, binibigyan mo ng proteksyon, binibigyan mo ng kalinga. Amen? Kuminsan, ganun ginagawa natin sa kasalanan, iniiwi natin. Mga kapatid, hindi bababa yung apoy ng Diyos sa iyo. Magiging malayo ang pagpapala. At higit sa lahat, magiging malabo ang direksyon mo sa buhay. Nagigets siya po ba, mga kapatid? Alright, ano pa? Isa pang tanong. Humihingi ka ba ng apoy sa Panginoon o humihingi ka lang ng atensyon? Siya may mga anak. Di ba alam natin kung yung anak natin humihingi lang ng atensyon? Bakit? Kulang ng atensyon eh. KSP.
Kulang sa pansin. Amen. Tingin mo katabi mo. Ayan, katabi mo ngayon. Humihingi ba talaga ng apoy sa Diyos yan? O kailangan niya lang ng atensyon? Ito pa, last, medyo masakit. Kung papadalang ka ng apoy ni Lord ngayon, ano kaya mangyayari? Ha? Will it consume your sacrifice? Kukunin niya ba yung sakripisyo mo? Or, i-expose niya yung compromise mo? Nagets niyo yan? Ha? Ano kaya mangyayari kapag dumaan ang apoy sa buhay mo? No? Kukunin kaya ni Lord yung offering, a sweet-smelling savor? Or, may expose yung mga kalokohan mo? Amen? Kasi ang apoy ng Diyos ay hindi lang basta, hindi po ito pampasikat. Okay? Ito'y panglinis. Amen po ba? Tingin mo katabi mo. Sabihin mo sa kanya, parang Clorox yan. Amen? Yung apoy ng Diyos, hindi lang basta nagpapala. Amen? Ito'y sumusunog. Anong sinusunog dito? Number 1, listen, pride. Yung pagmamataas, yung pagmamayabang, susunugin ng fire ni Lord to. Ano pa? Idols. Yung mga iniidolo natin. Pastor, ano ibig sabihin ng idols? Uso pa ba yun? Oo, kung sino man mas inuuna mo, kaysa kay Lord, idol mo yon. Okay, ginandahan pa nga sa ating mga millennials, Lodi. Amen? Pet Malu. Secret sins. Amen? Ito yung sinusunog ng Diyos. At higit sa lahat, yung pagiging relihiyoso mo. Amen? Ayaw ni Lord yung relihiyoso ka. Gusto ni Lord yung binabago niya at nababago mo yung buhay mo. Amen po ba? That's why, ayaw ng maraming Kristiyano tong apoy. Bakit? May expose sila. Ang gusto nila, entertainment lang. Ay, blessed na blessed ako sa mensahe ni Pastor kanina. Eh, bakit? Hindi ka kasi tinamaan, subukan mong tamaan. Nako, yung pastor yan, walang ginagawa kung hindi patamaan ako. Eh, malay ba nung pastor? Hindi po ba, sinusunod lang nun yung salita ng Diyos? Amen? Amen? Pinag-pray ko po itong mabuti. Itong mensaheng ito, for 1 week. Na ano, tanong niyo kung ano. Para tamaan ka naman. Amen? Amen? Anong dapat natin gawin ngayon? Kung kailangan pala natin ng apoy ng Diyos. Number 1, yung mga altar natin, kumpunuhin mo nga. Si Kuya Ferdy, magaling magkumpuni yan. Tanungin niyo kung paano magkumpuni. Baka naman meron lang isang, meron lang isang linyang putol, no? Baka kailangan lang ng hinang, o baka nga madumi lang kailangan lang linisin. Amen po ba? Anong ibig sabihin? Dapat nakasentro yung buhay mo sa salita ng Diyos. Hindi sa TikTok. Amen? Hindi yung scroll ka ng scroll, wala naman nangyayari. Pinapanood mo, panay viral. Okay, baka malipat sa'yo yung virus ng viral. Amen? Ikaw naman pag-usapan. Amen? Prayer costs time. Amen? Talagang uubos tayo ng oras sa panalangin. Ano pa? Yung sumusunod ka kahit walang nakakakita. Oy, maraming tinamaan doon, no? Yung sumusunod ka kahit walang nakakakita. Kasi merong isang malaking matang nakakakita sa'yo. You know. Amen? Altars are rebuilt daily. Yung altar, araw-araw kinukumpuni natin yan. Bakit? Araw-araw nasisira mo Amen? Malingat ka lang ng konti, pak! It's so fragile. Amen? Hindi tuwing linggo mo lang inaasikaso. Gets niya? Every day. Every day. Ano pa? Kamukha ni Elijah, tinanggal niya muna yung mga idols Pastor, ano yung mga idols ngayon? Nung araw, may idols. Si Elijah ginawa niya, kinonfront niya muna si Baal. Yung pinaka-numero unong Diyos-Diyosan nung panahon nila. Kaya lang, sa panahon natin, maraming modern idols. Sabi mo nga, modern. Makabago pa nga Amen po ba? Ano yon? Comfort. That's a new God today.
Marami tayong nakikitang nagpo-post, ha? Bumili ng ganito, bumili ng ganyan, may hashtag pa, The Serve. Gets niya? Amen? Hindi natin sila inuusugahan. Maaring yun talaga yung dream house nila o gustong-gustong bilhin. Pero yung comfort, mga kapatid, ilalayo tayo sa Diyos nun eh. Gusto niya nga, lumabas tayo sa ating comfort zone eh. Okay? Amen? Sa buhay na ito, mga kapatid, na pansinin mo, walang kwenta yung hindi mahirap. Ang may kwenta lang yung mahirap. Yung mahirap gawin? Ha? Bakit ba yung inahing ibon, for example, pilit niyang itinutulak yung anak niya doon sa kanyang pugad. Bakit? Para matutong lumipad. Amen? Amen? Comfort is an idol sa panahon natin ngayon. Amen? No? Napunta ka ba kayong Shoemart kahapon? Napunta kayo? Grabe yung tao, no? Nangingitim yung buong pasilyo sa ulo ng tao. Bakit? Naghahanap ng comfort eh. Okay? Pwede naman silang pumunta mamaya. Wala ng tao mamaya. Bakit? Tapos na yung Valentine's ba? Amen? No? Pero hindi. Dahil uso, tara, let's go! Amen? Ano pa? Ego. Yung panay ako. Okay? Nakuha natin to sa Western mindset. Bakit tayo mga Pilipino hindi? Actually, hindi naman tayo, ganun yung pananaw natin eh. Yung ego, nahiram lang natin, kamukha ng mga Israelitas, nahawa. Bakit? Ikaw at ako, meron tayong, dito sa Pilipinas, meron tayong salitang kapwa. Anong ibig sabihin ng kapwa? Ikaw at ako, magkasama, kapwa, tao. Bakit dito sa Pilipinas lang may salitang bayanihan? Ano ibig sabihin nun? Pagtutulungan, ibig sabihin collective effort. Bakit ang tawag natin sa I love you sa Tagalog, hindi ako mahal ikaw, kung hindi mahal kita? Ano ibig sabihin? Understood na tayo ang nagmamahalan. That's the Filipino culture. And that's the culture of the Bible. Tapos ipipilit natin yung Western. Anong Western mindset? Self-realization. No? Yung success nandyan nasa taas, aabutin mo, mag-isa ka. Amen? Kaya nagkakaloko-loko ang buhay ng ganun mindset. Bakit? Walang bayanihan. Walang kapwa-tao. Amen? Walang tulungan. Bahala ka sa buhay mo. Amen? Image. Masyado nating pinoproteksyonan yung image natin. Amen? Sino bang hindi palpak? Amen? Sinong nagpo-protection dito ng reputasyon mo? Alright? Lahat tayo may tama. Tingnan mo katabi mo. Yan. No? Kahit mukhang bagong paligo yan, nagwisik lang yan eh. Kasi malamig pa. Pinoprotection na natin yung ating image. No? Tapos eto pa, nasa ministry ka nga, napipilitan ka lang. Nasa ministry ka nga, wala namang intimacy kay Lord. Woo! May nagre-react doon sa dulo. Amen? Kaya kami ministry kasi may intimacy ka muna doon. Hindi baligtad. Amen? Mga may pamilya dito, ang una mong ministry, pamilya mo, bago kami. Amen? Sapagkat ang pamilya, iyon yung una mong cell group. Amen? Ano nangyayari? Pinapagtakpan nila yung kalokohan mo. No? Dapat sila yung numero unong nakikinabang sa pagiging malapit mo sa Diyos, ay hindi. Pinapagtakpan pa nila yung kalokohan mo. Para hindi masabi nila, ay, ganun pala ang buhay nito. Reputasyon! May tinatamaan po ba ako, mga kapatid? Ministry is an overflow of your family relationship. Unahin mo muna, tahanan mo, bago iba. At mas may anointing ang paglilingkod sa Diyos pag ganun. Amen?
Noong nagbibigay ako ng flowers kay Ate May nyo, pag Valentine's Day, tinigilan ko na. Tanong niyo kung bakit? Una, mahal. Okay? Pangalawa, bakit ko kakailangan tuwing Valentine's Day magbigay? Pwede namang araw-araw. Amen? Nirereguluhan ko Ate May nyo kahit walang okasyon. Bakit? Kasi mahal ko. Amen? Nako, mukhang may mangyayari mamayang gabi. Tanongin niyo siya. Okay? Intimacy. Anong surplus? Anong nangyari? No? Pati yung ministry namin, damay. No? Amen po ba mga kapatid? Nakikita, reflected sa ministry. Alright? Ate May nyo, panay lang nasa likod. Minsan lang magsalita dito yan. Okay? Why? You know what that is? Partnership. Amen? Bakit ako kung saan-saan nagpupunta? No? Bakit siya nakatutok sa opisina? Tanong mo bakit? Para may pamasahe ako. Eh, hindi niyo naman ako binibigyan ng pamasahe. Amen po ba? Partnership. Amen po ba? Kapag ganon yung ministry, ang ibig sabihin may intimacy muna kayo sa isa't isa. Amen! Sino pong tinatamaan? Okay? No? Last. Huwag nating i-quench yung banal na spirito. Anong ibig sabihin quenching sa spirit? This is the third verse. Okay pa ba kayo? 1 Thessalonians chapter 5 verse 19. Do not quench the Holy Spirit. Anong ibig sabihin nito sa Tagalog? Isa, kapag dinelay mo yung obedience mo, tinamaan ang Holy Spirit sa'yo. Amen? Ano pa? Kapag ginastify mo yung compromise mo, lahat naman ginagawa ito eh. Tinamaan na ang banal na spirit sa iyo. Kapag inuna mo yung convenience kaysa sa conviction, ay nako, tinamaan na ang banal na spirito sa iyo. Banda, nasa na kayo? Game na tayo. Amen? Yung fire, yung apoy, hindi ito nawawala kasi nawala ito kasi walang nagpapaapoy. Yung apoy binabantayan. Amen? Amen po ba? Marami sa atin, hindi naman natin iwala yung apoy. Nandyan pa rin yun, mga kapatid. Kaya lang, nakakalimutan nating hipan. Amen? Nakakalimutan nating alagaan. Amen po ba? Pakinig kayo mabuti. Ang Diyos hindi yan naghahanap na lakasan mo pa yung worship mo. Hindi. Ha? Anong hinahanap niya? Dapat malinis yung altar mo at regular. Gusto mo maging bago yung 2026? Gawin mo to. Amen? So, if you want fire, kung gusto mo apoy ng Diyos ngayong 2026, number 1, yung kasalanan mo ngayon, dalhin mo sa altar. Pasunog natin sa banal na spirito. Amen po ba? Yung pagiging mayabang mo, yung pagiging mataas mo, pasunog natin sa banal na spirito ngayon. Ang maganda kay Lord, He meets us where we are. Kung saan ka nandun, pupunta ka ng Diyos. Amen? Wala kang kailangan gawin. Pumosisyon ka lang. Amen? Palagay ko, this is your position today. Amen? Tapos, ang dami dating excuses eh. Amen? Bakit pati yun, pasunog natin kay Lord ngayong umagang ito? Okay po ba sa inyo yan? Amen? No, ang lakas-lakas ng loob natin, kinakanta natin, I love you, I love you, I love you. Sabi ni Lord, wait. Diba? Love you, I love you ko dyan. May iba ka namang mahal. Idols! Gusto ni Lord siya lang. Amen. Gusto ni Lord siya yung sentro. Amen. Amen. What if
Pakinggan nyo ito mabuti ha. Kalimutan mo na lahat ng sinabi to, wag lang to. What if? Paano kung ano man yung inilalagay natin sa altar, yun yung nire-release ng langit sa'yo. Oh! Ano ka ngayon? Iyon lang pala ang susi. Magkaroon lang ako ng altar. Saan ano ko pag ginawa? Amen? What if iyon ang basihan? Sa totoo lang, iyon talaga ang basihan. Kung ano yung dinadala mo sa altar, iyon ang nire-respondihan ng Panginoon. So, palagay nyo, may isusuko ka ba sa Panginoon? May papasunog ka ba kay Lord? Magtatayo ka ba ng iyong altar? Okay? Nasabi mo, habang lumalapit ka dito sa altar, Lord, mula ngayon, i-repair ko yung altar ko. Panginoon, sunugin mo yung mga bagay na hindi nagpapalapit sa akin sa iyo, yung mga nagpapalayo. Panginoon, lamunin mo nga yung mga bagay na pangit sa akin at sunugin mo. Amen po ba mga kapatid? Tapos Panginoon, yung una kong pag-ibig, yung una, ganang-gana akong maglingkod sa iyo. Bakit nawala yun, Panginoon? Gusto kong ibalik yun. Ilapit natin yun sa Panginoon, mga kapatid. Amen? Ayaw natin yung hiniram na apoy. Gusto ni Lord, ikaw ang papaapoyin niya ngayon. Amen? Amen? We want heaven's fire. Dapat ito yung panalangin natin. Amen? As we sing, I love you, I love you, I love you. Come to the altar right now. Amen. I love you, I love you, I love you. Come on. Let's come to the altar. Just come, guys. Just come. I love you, I love you, I love you. I will follow wholly after. I love you, I love you. Taas mo yung kamay mo sa Panginoon. This time, mean it. Galing sa puso. Lord, uunahin na kita. Magiging higit pa ang 2026 ko. Gusto ko yung apoy mo, higit pa sa apoy ng Diyos. Yes. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. And my heart will follow wholly after you. Mga kapatid, maliwanag na? Maliwanag na? Clear? Number 1, kailangan talaga magkaroon ng altar. Kailangan natin unahin ang Panginoon. That's non-negotiable. Kung gusto mong maliwanag na direksyon sa taong ito, kung gusto mong pagpapala, itong dapat mong gawin. Okay? Tigil na natin yung mga excuses natin. Itigil na natin yung mga compromise natin. Gusto mo kung umangat ang buhay, unahin mo si Lord. Wala akong ibang, kahit balik-balik na rin natin ang Biblia, iyon lang tama. Iyon lang ang tama. Iyon lang ang meron. Amen? Amen? Huwag kang matakot sa kamatayan. Lahat tayo mamamatay. Tingnan mo katabi mo. Okay? Malapit ang mamatayan. Okay? Ang katakutan mo, yung hindi mo ipinapamuhay yung buhay. Amen? Binabasta-basta mo yung kasama mo sa bahay. Paano pag namatay na, iiyak-iyak ka ngayon? Amen? Sana, nung araw, pinadama ko sa kanyang pag-ibig ko. Ano pang silbi ng bulaklak? Wala na nga eh. Okay? Mas mahalin mo siya ngayon. Bakit? Buhay pa. Mahawakan mo pa. Subukan mo hawakan yung patay.
Amen? So, ano gusto ng Panginoon? Rebuild the altar. Amen? Remove the idols. Welcome the fire. Amen? Sa taas mo yung mga kamay mo kay Lord. Kausapan mo si Lord ngayon habang tumutugtog yung banda. Come on. Banda, sing. I love you, I love you. Yes. Kausapin mo si Lord, Lord, sinusuko ko sa iyo. Sunugin mo ang dapat mong sunugin. Yung aking pride, yung aking mga excuses, yung aking compromise. Panginoon, gusto ko ng isang matinong buhay. Gusto ko isang buhay na umaangat. Gusto ko yung buhay na malapit sa iyo. Lord, dalhin mo ako sa lugar na yon. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will wholly after you. Panginoon, maraming salamat sapagkat ang banal na Espiritu hindi lang nang lalambing, kung hindi dinediretso kami. Sinasabi ko anong tama, kung anong mali, at siya nagbibigay ng susi sa amin para sa isang makaluluhang buhay. Lord, bigyan mo nga kami ngayong 2026 na isang buhay na makabaluhan, isang buhay na malapit sa iyo. At Panginoon, mangangako kami, uunahin ka namin ngayon sa araw-araw. Pagpalain mo lahat ang nandito ngayon, ingatan mo kami sa buong maghapon, sa buong isang linggo, at higit sa lahat, Panginoon, hayaan mo ngang maging malapit kami sa iyo araw-araw. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ito po ang aming samot dalangin. Ang lahat ay magsabi ng malakas na, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. And my heart will follow wholly after you. Ayan. Muli po, maraming salamat po, Doc Alvin, sa napakagandang mensahe ngayong araw na ito. Ngayon naman po ay dadako naman po tayo sa pagbibigay. Ayan. So, kanina po pinag-uusapan natin yung mga altar na binibuild natin. Minsan hindi natin napapansin yung ginagawa na pala nating altar is yung sinasamba na natin yung pera. No? And whenever we give, it's always it's a reminder for us na kailangan nating isuko yung mga bagay na hindi natin ma-let go. Most especially yung treasure. Kasi minsan, di ba, pagdating sa pagbibigay, doon tayo nahihirapan na i-release yan. Kanina, sinabi ni Doc na kailangan nating bitawan sa altar yung sin, yung pride, yung mga excuses natin. And sometimes we make excuses na ito na lang yung last money ko eh. This is all I got. And even, hindi lang treasure, yung time na maibalik kay Lord yung lahat-lahat ng ibinigay niya sa atin, yung makapag-work tayo sa ministry kasi ibinigay sa atin ni Lord yung buhay. Amen? So ngayon po, no, it's a reminder na, tama nga naman, di ba ang hirap naman sabihin mo na, I love you. I love you, I love you, I love you. Lord, I love you. Mahal na mahal kita. Pero salita lang, walang gawa. Hindi po ba? So ang hinihiling ng Panginoon ay, totoong mahal mo siya at totoong magtiwala sa Kanya na hindi lang tayo hanggang salita lang na magsasabi na, Lord, mahal kita. Ngayon, ini-encourage ka ng Panginoon para talagang iparamdam sa Kanya yung pagmamahal. Dahil alam niyo po, lahat ng mga ibinibigay niyo po ay para din sa gawain ng Panginoon. Dahil mahal din natin yung mga taong hindi pa nakakakilala kay Lord. Amen po ba? So sa mga alay po natin, itaas po nating lahat yan. Ayan po, sige po, at ipanalangin po natin lahat ng ating kaloob. Lord God, maraming salamat po sa bawat isa, Panginoon, na nag-abala, Panginoon, at talagang nag-dedicate, Panginoon, ng kanilang treasure pabalik sa iyo, O Lord. Lord, doon po sa mga kasama namin na hindi pa kayang makapagbigay, alam namin, Panginoon, na nagpe-prepare ka na, Panginoon, ng pagpapala pabalik sa kanila, O Lord. Kung hindi man sa treasure, O Lord, we pray that everyone will have that
heart, Panginoon, para makapag-serve sa iyo, Panginoon, sa lahat ng klase ng ministry na pwede naming ibalik, Panginoon, yung gawa, Panginoon. And Lord, pinapanalangin namin na dito sa kaloob namin, Panginoon, kayo nga din po yung magbabalik ng pagpapala, ng siksik, liglig at umaapaw sa bawat isa. Isinusuko namin, Panginoon, yung treasure. Isinusuko namin, Panginoon, yung sins namin, yung excuses namin, even our pride, O Lord, sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa buhay, sa pag-asa na ibinibigay mo sa amin araw-araw. Ikaw lamang ang natatangi, ikaw lamang ang aming mahal, Panginoon. In Jesus' name, Amen and amen. 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 Ang ayusin ang altar. Grabe yun, no? Totoo na kung talagang gusto natin dumating ang apoy sa ating buhay, ang tanong ay, maayos ba ang ating mga altar? Kaya yun po ang hamon sa atin, hindi lang ngayong araw, hindi lang ngayong linggo, pero ang hamon sa ating buhay na maayos ba ang ating mga altar? Amen. And yes, napakaganda ng mensahe to the point na tama nga naman na sana hindi lang yon marinig, kundi makita at talagang mabago ang ating buhay. Hindi ba? So ngayon, dadako naman tayo sa mabilis na announcements. Reminder lang po, patuloy pa rin po ang ating Destiny Training classes. So mamaya po alauna, second week pa lang po. So yung mga gusto pong humabol sa ating mga Destiny Training, sa ating SOL, Starting Up Our New Life and Life Class, patuloy pa rin po. I-approach nyo lang po sila Pastora Malu, sila Pastor Bong, sila Pastor Boyet para po ma-enroll po kayo hanggat maaga pa po. Tapos mamayang alas 3. And mamaya pong alas 3 sa mga piling leaders. Yan, so alam po namin na na-mensahe na po kayo ni Pastor Bong, ni Pastor Boyet. Mamaya po may meeting po tayo 3 p.m. with Doc Alvin. And kita-kits po tayo. And I guess, dito na po nagtatapos ang ating Sunday service. Meron pa po? Oo, last na. Ay, So, last na. ayan, i-congratulate lang natin ang ating bagong community church na nag-open sa Yes, Puerto oo nga, Riba. So, hallelujah. palakpakan po natin. Ayan. So, grabe nakaka-bless, no? Ang dami na nating community churches. And let's pray na patuloy pa pong lumago ang gawain ng ating Panginoon. Yeah. Siguro i-acknowledge natin sila. Pwede po bang kumaway yung mga taga-UCC Puerto, Puerto Ribas! Ayan, Hallelujah. congratulations po sa inyo. Ayan. So ngayon, muli, ito po si Ate Ange. Ako po si Kuya Vel. Thank you and God bless us all. See you next week! Nag-space out pa ako ng very light. Sabi ko,